Hello mga kabibig! Welcome back sa aning bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig. Maglabag-labag na ta with evidence. Nako kabibig ha. Nakakaiyak. Ito pala yung huling wish ni Bong Duterte bago namatay. Ang wish niya para sa kanyang kapatid na si Pangulong Duterte. I'm sure yung iba dyan, sabi nila, "Ay, malas. O, yan na. Kinarama na ang mga Duterte. Grabe naman kayo. Yun talaga ang iniisip nyo. Oh. Sobrang malas ang buhay ng mga Duterte. Si Pipi Sara na impeach daw, si Bong Duterte na tsugi, si PRRD daw ay nasa dahig. Yan na daw ang karma sa mga tinugi ni Duterte noong ijiki-ijiki. Grabe naman po kayo, no? Ganun pala ang mentalidad ng mga Pilipinong bashers na kahit si Bong Duterte na walang kasalanan, idinamay nyo. Grabe mga kabibig. So ito ha, manood tayo sa huling wish ni Bong Duterte bago namatay siya. Ang wish niya ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tapos binash pa ito, 'di ba? Kinarma daw, yan na kinukuha na ng Panginoon. Sabi pa iba, susunod na si Pangulong Duterte, nauna lang yung kapatid. Grabe, mabasa mo lang yung mga messages, mga comment kabibig. Talaga manggigigil ka sa galit kung anong klaseng tao itong mga nag-comment sa pagkamatay ni Bong Duterte. Parang hindi nila iniisip ba na meron silang lolo or ama at the same age, tapos ganun ang kailang mentalidad. Basta troll, no? Basta pera ang pag-uusapan, nilulunok ang mga pride ng mga trolls para makapag-comment lang na masasama at hindi makakain ng mga salita ng mga kabibig. So sana, hindi kayo hindi babalik sa inyo itong mga kino-comment nyo, lalo na kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. The more kayo magbibigay ng hindi magandang comment, no? The more PBBM God will provide more strength to him. Ito kabibig ha, ito yung paalam, Sir Bong. My only wish that makinig tayo kabibig. I am one with the people around the world calling for the call for bringing home. It would be a nice birthday gift for him to be home with his family. PRRD, as far as my memory goes, he likes to spend his birthday privately. So that is why every time, birthday niya na ganun, he never celebrated with many people. It just shows that the Filipino people, majority of the Filipino people worldwide, are now really awakened, and they already, somehow not in agreement of what's happening in our country. My only wish, as a birthday wish also, that ICC would allow him, before the trial starts, to voice his manifestation sa whatever on his mind, so that it might not be for the ICC to gauge on the merit, but at least for the world to listen and understand how he feels and what is on his mind. So yun kabibig, narinig nyo na kung ano ang only wish ni Bong Duterte, na sana ang ICC allow him before the trial starts to voice his manifestation. Pakinggan ng ICC kung bakit niya nagawa yun. Pakinggan ng ICC ang katotohanan. Hindi yung purong gawa-gawa lang, hindi yung puro paninira kay Pangulong Duterte para lalo itong madidiin mga kabibig. Ay nako. So ito nga bibig ha, ang next video na papanoorin natin, tribute ito ng Banateros sa pagpanaw ng aming Bong Duterte. Matuon tayo kabibig ha kung ano ang kanilang saloobin, kung ano ang kanilang nararamdaman sa pagpanaw ng bunsong kapatid ni ating Pangulong Duterte na si Bong Duterte. Sa pagpanaw ng aming pangalawang ama na si Sir Bong Duterte, ang nakababatang kapatid ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Banat Bay, actually
Si Banat ba yung unang nakakilala diyan kay Sir Bong? 'Di ba? Paano mo nakilala si Sir Bong? And actually, si Sir Bong ang may kagagawan kung bakit nakasama ang Mocha Girls sa kampanya ni Pangulong Duterte. Dahil bilang kapatid ni Pangulong Duterte, nung nangangampanya siya noong 2016, siya ho ang nag-imbita sa amin na sumama doon at kaya naman din kami po ay napasama. Kaya po kami ay nakilala si Pangulong Duterte dahil po dito kay Sir Bong Duterte. So ako po ay lubos na naghumihingi ng condolence po sa inyo, sa pamilya. Let's pray for the family. Yun lang po. Coach Oli. Actually, medyo malungkot na Sabado po at nalaman ko lang to kaninang umaga, no? Talagang si Sir Bong, parang tumayong pangalawang tatay namin, no? Isa sa pangalawang tatay ng Banateros siya dahil very concerned. Hindi ko makakalimutan na noong medyo may problema sa Davao, lagi po yan nagme-message, kamusta na kayo? Safe ba kayo? Talagang hindi siya nakalimot sa Banateros. Parang yung pinagdadaanan naming danger, siyang sumasalo, siyang nakakaunawa. Kaya hindi namin siya makakalimutan. Lagi kang nasa aming alaala. Itong si Sir Bong. At sa katunayan, tuwing pupunta kami ng Davao, gusto niya i-message namin siya. Gusto niya kami makasama. At ganun din, pag pupunta siya ng Maynila, laging magme-message siya na, oy, magkita tayo, nandito kami, no? But anyway, hopefully, magkikita-kita tayo muli. Malay natin, sumunod na si Sir Jack. Uy, wag naman. Makilala niyo yung dalawa. Makilala. Sayang lang kasi hindi nagkaroon ng chance si paring RJ tsaka si Sir Jack na ma-meet. Si na-meet mo ni si Sir Bong oo nga pala, no, sa may, pero si Sir Jack ang hindi pa nami-meet si Sir Bong, pero sayang kasi I-meet mo. Gusto mo limit mo? Gusto mo. So, Huwag naman. Actually, yaman sa'yo ko, magkakasama ka na sa aking mga prayers. Yan. Kamukha na lang sa'yo ko. Malay mo, makasalubong mo kan si Bong. Pero Bubugin mo, seriously, nalulungkot po kami dahil talagang gusto namin makasama pa ng mas matagal si Sir Bong. No, pero pupunta po ang Banateros dyan. Kita-kita po tayo. Master Judea. Ayun, sa tingin ko lang ito opinion ko. Siguro, isa rin yung pagkakadala kay PRRD sa mga dahilan ng pagkakasakit ni Sir Bong Duterte. Kasi alam mo yung magkakapatid na yan, talagang very close. At yung tagumpay ni PRRD, ni BP Sara Duterte at nila Mayor Baste, malamang. Nasa likod yan Nasa likod lagi yan. Si Sir Bong ang laging nasa likod, hindi nagpapakita, pero malaki ang ambag niya sa tagumpay ng mga kamag-anak niya, mga politiko. Kaya kami bilang taga-suporta ay nalulungkot dahil ako wala na akong tatay. Parang naging tatay na rin namin si Sir Bong Duterte at talagang napakaganda ng kalooban. At isa na naman na mabuting tao ang nawala sa mundong ito. Pero alam ko, ang punta ni Sir Bong ay sa langit. So, Sir Bong, rest in peace. Ikaw nang bahala sa langit. Kami nang bahala dito sa lupa. Jay. Yun. Siyempre, pag sinabi mong Duterte kasi, iba yung impact, di ba? Tapos, sobrang, alam mo yun, sobrang, nung simula nung nakakasama namin si Sir Bong, tinanggap niya kami bilang tunay na kaibigan, parang mga anak, at maalikabok ba dito, Jay? Napawing si Jay. Hindi, sobrang malapit talaga sa amin si Sir Bong. Hindi ko makakalimutan kay Sir Bong Duterte. Yung parang nakikipagkompetensya yan kay Pangulong Duterte. Kasi pag pumupunta ang Banateros sa Davao,
si Pangulong Duterte, mag-invite yan. O, mag-invite yan. Yung dyan sa may e-lounge, mag-invite yan si Pangulong Duterte. Ang kakanta pa yan, si Pangulong Duterte. O, tapos hindi yun papayag si Sir Bong na nagpunta kayo sa kuya ko, hindi pwedeng hindi kayo pupunta sa akin. Tapos mas lalakasan niya. Kung ano yung pinakain ni Pangulong Duterte sa atin, mas dadamihan niya. Tsaka kung ano yung pinainom ni Pangulong Duterte, kailangan mas masarap yung ipapainom niya. Ganon. O, tsaka hindi ko talaga makakalimutan nung nandiyan tayo sa KOJ Siege, yung 16 day. Grabe yung stress ni Sir Bong noon na nakaabang. Nag-message pa nga kay Coach Oli na kung gusto nyo, anuhin ko na kayo, i-rescue ko na kayo dyan. Kasi nakikita niya sobrang hostile talaga nung environment dyan sa KOJC nung 16 days na nandiyan tayo. At talagang concern siya sa yung welfare ng Banateros habang nandoon kasi alam niya sobrang delikado eh. Kaya ganun natin siya kamahal. Kaya naman sa mahal ng loob kay Coach Oli yun eh. Oh, bakit? Hindi kumain, yun pinakakain ng nga. yan, hindi kumain Hindi ka ba nagsisisi, Coach Oli, na kasi si Pangulong Duterte at saka si Sir Bong Duterte, ano yan, parang ibabaptize ka niya sa pamamagitan ng pagkain ng durian. Oo, parang binyag niya sa'yo yan eh. Lahat So yun kabibig, yun ang tribute ng Banateros para kay Bong Duterte at marami silang ibinahagi na magagandang alaala ni Bong Duterte. Balikan natin kabibig ang isang video kung saan kabibig parang nagpapahiwatig na si Bong Duterte kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Grabe, no? Parang sabi sa iba ba nagparamdam na? Okay? Parang nakakatakot siya. Oo po, nagparamdam na pala itong si Bong Duterte kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. O ito kabibig, makinig tayo ha. Ito yung interview ni Bong Duterte nung nandun siya sa ICC. Ito na ang last one ko sa iyo, visitation. Nasabi ko sa kanya that baka ito na ang last one ko sa iyo, visitation. Niyakap ko siya. Sabi ko nga, okay, alam mo na, take mo na si wife. You take care. Oh. Sinabi pala ni Sir Bong na baka ito na ang huli kong pagbisita sa iyo. At yun na nga kabibig. Huling pagbisita, huling yakap, huling nakausap, huling pagkikita. And I'm sure naman kabibig, hindi yan hahayaan ng ICC na makauwi si Digong para maka-attend sa burial ng kanyang bunsong kapatid. Hindi talaga kabibig eh. Diba? So, napakasakit sa side ni Pangulong Duterte ngayon. Isipin niya, namatay yung kapatid ko. Dapat sana we will be having more time. Kasi hindi na ako nasa politika. Ang iniisip ko, spend time with my family, with my brothers and sisters. Pero hindi eh. Yun ang kapalaran eh. I do hope that Pangulong Rodrigo Roa Duterte is able to accept the reality na nawala na ang kanyang kapatid. At ang lungkot no, na nakikita pa kayo sa worst situation ng buhay ni Pangulong Duterte na nakakulong siya. Tapos sinabihan siya ng kanyang kapatid na baka ito ng huling visitation ko sa iyo. Huling visitation, so parang nagpaparamdam na talaga kapipid. But napakaganda ng wish ni Bong Duterte para kay Pangulong Duterte. At least meron na isang Duterte na pwedeng humiling, na pwedeng humiling sa Panginoon na maawa naman po kayo Panginoon sa kapatid ko. Sana magmilagro kayo, divine intervention. Pauwiin nyo na yung kapatid ko sa Davao. Kung ano man ang plano mo sa kanya, ikaw na ang bahala. Pero sana, pauwiin mo na kapatid ko. Mas malapit na doon, kabibig. Malapit na sa Panginoon. Yun ang kabibig ang ating natis-libak-libak for nakakaiyak lang. Kung iaalahanin natin yung mga moment ni Pangulong Duterte, huling moment ni Bong Duterte kasama si Pangulong Duterte sa ICC. Hindi natin alam na iyon ang pinakahuling pagkikita nila na hindi na pwedeng masundan pa kasi wala na po si Bong Duterte.
Yun lang kabibig ang ating latest Libag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. At shoutout sa lahat ng nagbigay ng konting pa-blessing sa akin. Nandyan po sa baba. Opo, salamat po. Malaking tulong na po sa pamilya ko. Lalo na yung mga pamilya ko na nasa Iligan City na nakaranas ng baha. Talagang tutulungan ko po sila. Hanggang kaya ko po. Iba kami big. Bye everyone. See you next time.